Showbiz fanatics, Miss Miles Ocampo nakatanggap ng napakagandang sorpresa at TBJ abay na nadadrag at naiipit ngayon nabanggit sa iringan ni Miss Christy Permin and Mayor Bullet Halosos. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, pag-usapan po muna natin itong isa sa mga highlights po natin with the other channel kung saan si Tito Sen ay galit na galit sa nabalitaan niyang pananabotahe di umano sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment. Kung saan hindi na nga rin napigilan ni Jose Manalo ang kanyang emosyon dahil na in-announce nitong si Tito Sen kanina po sa Sugod Bahay na meron daw po di umanong mga tao doon sa mga barangay na parang sinasabotahe sila, parang sinisiraan, ganon, nagsasalita sila at hindi nila nililinaw yung kanilang ini-spread na news. May mga nagtatanong kasi tungkol po doon kung kailan, mga parang meron po kasing schedule ang bawat barangay kung kailan sila pupuntahan. May mga tao po na talaga nagpapamalas ng mga fake news na hindi na raw matutuloy, which is bagay na kinundina ni Tito Sen. So, para po malinawan kayo, puntahan niyo po yung channel ko, Celebrity Updates. Naroon po ang pinaka-latest update natin patungkol dyan. At ngayon narito ang ilan sa mga videos nitong si Miss Miles Ocampo kung saan na sorpresa siya, hindi niya inaakala or naasahan na kahit nga single siya nung Valentine's Day ay nakatanggap pa rin siya ng mga pabulaklak, pa-chocolate at pa-balloons ng ilan sa mga fanay. Makikita sa mga mukha ni Miles na talagang sobrang happy niya kung saan ipinost niya pa po ito sa kanyang official Instagram account. So sabi nga ng ilan sa mga komento po sa Instagram at sa Facebook page, tinasabi na talagang ito po ay kumbaga deserve naman po talaga ni Miss Miles na itrato ng special dahil talaga namang itong pong si Miles parang walang issue sa kanya, puro ngiti lang, napaka-sweet lang, ganun. Kahit nga naghiwalay sila ng boyfriend niya, never po siya nagsalita ng against sa kanyang ex-boyfriend. And now, let's talk about this kasi matapos nga po na mabanggit ni Manay Christy Permin ang iringan between Mayor Bullet Halosos at dito po kay Miss Christy Permin, ay nabanggit po ni Manay Christy Permin ang pangalan ng TBJ kung saan isa sa mga tinitignan niyang anggulo kung bakit daw di umano pinag-iinitan siya ng Mayor Bullet Halosos dahil isa siya sa mga TBJ defenders at isa siya sa mga TBJ supporters. So ito po talaga ay kumbaga parang inalmahan or parang ayaw niya man paniwalaan pero parang dito po nauuwi dahil sinasabi niya nga na talagang bakit siya lang yung pinag-initan kahit napakarami pong mga online news at mga write-ups and vloggers na naglabas nito. Panoorin natin ang kanyang statement. At mapanurang puri yung mga binato ko na salita kay Dominic Roque. Wala pong mali siya. Kung pinangalanan ko po si Mayor Bullet Halosos, magkakaroon po yan ng mali siya. Dahil siguradong iisipin niya at ng kanyang mga panalig. Kasi kampi ka sa Tito Vic and Joey, pakawala ka ng TVJ. Hindi po ako maaaring pakawala ng TVJ. Ako po ay taga-suporta ng Tito Vic and Joey dahil ako po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan. Sino man po na kumakampi sa TVJ ay itinuturing na kalaban nitong si Mayor Bullet Halosos. Kaya kung sakali man na napakalinaw pa sa sikat ng araw sa katanghalian tapat na siya ay sangkot dito sa kwentong ito, hindi ko pa rin siya babanggitin dahil sasabihin niya may mali siya kasi Tito Vic and Joey supporter ka. Yan po ang gusto ko linawin. Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet.
Pagkatapos matanggap ni Manay Christie Permin ang letter coming from Mayor Bullet Alosos sa kampo ni Dominic Roque at ni na kongresista Bong Suntay ay naglabas din po siya ng kanyang saloobin at statement kung saan dinidepensahan niya yung kanyang sarili. Sinabi naman ni Suntay na may-ari ng isang gasoline company na dadamay din sa issue kasi ito po yung talagang uusapan Ito. Sabi niya, Christie Permin, iginiit na din niya binanggit sina Bullet Alosos at Bong Suntay sa breakup ni na Dominic at Bea. Actually, pag pinanood nyo naman talaga yung video, wala naman talaga siyang binanggit na names doon. Meron lang kasi talaga mga vloggers na naglabas ang pangalan nila tapos kino-quote nila yung pangalan ni Manay Christie. Sinagot ni Christie Permin ang inilabas sa pahayag ni Dominic at sinabing hindi siya hinihingi ng paumanhin. Di siya, parang nag-aas sila ng public apology Sa ulat ng GMA News 24 oras nitong Miyerkules, sinabing inihayag ni Christie sa kanyang programa na wala siyang binanggit na pangalan o initial na lumabas ang usap-usapan tungkol sa hiwalayan nila ni Dominic at Bea Alonso. Mula nang salatin ko po ang issue ng breakup ni na Bea at Dominic Roque, ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Alosos ay hindi ko binitawan kahit po initial, kahit po clue tungkol sa kanya, wala kayo nalaman mula sa akin, sabi ni Christie. So parang sinasabi po ni Manay Christie sa kanya pong mga pahayag na pinipersonal siya dahil siya po ay TBJ defenders or TBJ supporters. So ipinagtataka niya kung bakit nagpa-unlock din ng panayam sina Dapitan Mayor Bullet Alosos at Congressman Bong Suntay tungkol sa issue. Napakalinaw po, wala po kaming sinabi na benefactor si Dominic Roque nitong Ginoong Bong Suntay, dagdag pa ni Christie. Hindi ko hinihingi sa inyo ang patawad ni paumanhin ni pagdadamot dahil kahit minsan hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pagmamayari ng isang baklang politiko, sabi nito. So talagang medyo lumalalim po yung usapan, pero sa pagtatapos po ng statement ni Manay Christie Permin, sinabi niya na hindi naman po demand letter yung pinadala sa kanya. Parang this is really a letter of intent na gusto po ng kampo ni Dominic Roque na mag-public apology itong si Manay Christie Permin. At parang gusto rin po ni Mr. Bullet na mag-file po siya di umano. Sabi niya, ako I'm taking to my lawyer also on what we could do. We're just gathering whatever we could find pa. So, hindi ko pa papangalanan exactly kung against who. Syempre, we want to file the stronger case. When you file case, you wanna win because I'm also a lawyer and gusto ko sino yung pinaka-most guilty, sabi ng kongresista. So, yun po yung ilan sa mga komento po ni Mr. Bullet Alosos patungkol sa isyong ito. So, sabi niya pa, kahit hindi niya pinangalanan, syempre, pagka sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may-ari ng gasoline company, there are malicious people na, uy, ito yung may picture kasama si ako na yun na nga yung kasama ng contract signing namin for gas station o binigyan ng gasolinahan, paliwanag niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panik ni na Dominic at Bullet patungkol sa isyong ito.